Sa isang maliit at liblib na baryo na napapalibutan ng makakapal na kagubatan at matataas na bundok, naninirahan ang isang batang pulubi na nagngangalang Tomas. 12 taong gulang pa lamang siya, ngunit tila pasan na niya ang bigat ng mundo sa kanyang murang balikat. Si Tomas ay payat, maitim sa sikat ng araw, at madalas ay nakasuot ng lumang damit na halos mapunit na sa tagal ng paggamit. Ang kanyang tsinelas ay hindi na magkapareho. Ang isa ay halos wala ng suwelas at ang isa naman ay bahagyang napigtal na ang strap. Ngunit sa kabila ng kanyang anyo, makikita sa kanyang mga mata ang kakaibang kabutihan at pag-asa. Aga siyang nagigising araw-araw. Kahit wala namang naghihintay na masarap na almusal sa kanilang maliit na kubo. Ang kubong iyon ay yari lamang sa pinagtagpi-tagping kahoy at pawid na halos tangayin na ng hangin kapag malakas ang bagyo. Wala ng mga magulang si Tomas. Namatay ang kanyang ama sa sakit na hindi naagapan. Habang ang kanyang ina naman ay sumunod makalipas lamang ang 1 taon dahil sa matinding pagod at kahirapan. Simula noon, nag-isa na lamang si Tomas sa buhay. Upang mabuhay, naglalakad siya araw-araw papunta sa baryo upang manghingi ng pagkain o kaya'y magpulot ng mga bote at lata na maaari niyang ipagbili sa junk shop. Ngunit hindi madali ang buhay para sa isang batang pulubi. Maraming tao sa baryo ang mabait, ngunit mas marami ang mapanghusga. Tuwing makikita siya ng ibang bata, madalas nila siyang pagtawanan. "Hoy Tomas, hindi ka ba naligo?" Sigaw ng isang batang lalaki habang tinatakpan ng ilong. "Tingnan niyo ang damit niya, parang basahan." Dagdag pa ng isa. Ang ilan ay nagtatapon pa ng maliliit na bato sa kanya na para bang siya ay isang hayop na dapat itaboy. Tahimik lamang na yumuyuko si Tomas sa tuwing nangyayari iyon. Hindi siya sumasagot, hindi rin siya lumalaban. Sa halip, pinipili na lamang niyang lumayo at magpatuloy sa kanyang ginagawa. Sa kabila ng lahat ng panlalait, nanatiling mabuti ang kanyang puso. Isang hapon, habang naglalakad siya sa palengke, napansin niyang nahulog ang pitaka ng isang matandang lalaki na naglalakad sa unahan niya. Agad niyang pinulot ang pitaka at hinabol ang matanda. "Lolo, nahulog po ang pitaka ninyo," sabi ni Tomas habang iniabot ito. Tumingin ang matanda sa kanya mula ulo hanggang paa. Bahagya siyang nagulat. Marahil dahil hindi niya inaasahan na ang isang batang mukhang pulubi ay magsasauli ng pera. Binuksan ng matanda ang pitaka at nakita niyang kumpleto pa ang laman nito. "Ikaw ba ang nakapulot nito?" tanong ng matanda. "Opo," sagot ni Tomas. "Bakit hindi mo kinuha ang pera?" muling tanong nito. Bahagyang ngumiti si Tomas. "Hindi po sa akin iyon." Sandaling natahimik ang matanda. Ngunit imbes na pasalamatan si Tomas, bigla siyang nagbago ng ekspresyon. "Maghanap ka ng trabaho. Huwag kang maging pabigat sa lipunan." Matigas na sabi ng matanda bago siya tuluyang umalis. Naiwan si Tomas na nakatayo sa gitna ng kalsada. Unti-unti siyang yumuko habang hawak ang kanyang maruming sako na ginagamit niyang lalagyan ng mga napupulot na basura. Hindi siya galit. Hindi rin siya umiyak. Sanay na siya. Nagpatuloy siya sa paglalakad hanggang sa makarating siya sa gilid ng baryo, kung saan nagsisimula ang makapal na kagubatan na matagal nang iniiwasan ng mga tao. Sinasabi ng matatanda na may mga nilalang daw doon na hindi nakikita ng karaniwang mata.
may mga diwata, duwende, at higit sa lahat, isang nilalang na kinatatakutan ng marami. Ang tikbalang. Isang nilalang na kalahating tao at kalahating kabayo na sinasabing nagliligaw sa mga taong naglalakas loob pumasok sa kagubatan. Ngunit para kay Tomas, ang kagubatan ay hindi nakakatakot. Sa katunayan, iyon ang tanging lugar kung saan walang nanglalait sa kanya. Walang tumatawa, walang nanunukso. Tahimik lamang ang hangin at ang mga dahon ng puno na marahang sumasayaw sa ihip ng hangin. Doon siya madalas pumupunta kapag siya ay malungkot. Umupo siya sa ilalim ng isang napakalaking puno ng balete. Ang parehong puno na madalas niyang puntahan tuwing hapon. Dahan-dahan niyang inilapag ang kanyang sako. Huminga siya ng malalim habang nakatingin sa kalangitan na natatakpan ng mga sanga ng puno. Kung may himala lang sana, mahina niyang bulong. Hindi naman ako humihiling ng marami. Kahit konting swerte lang sa buhay. Hindi niya alam kung bakit niya nasabi iyon. Marahil dahil pagod na siya. Pagod na sa gutom. Pagod na sa panlalait. Pagod na sa pakiramdam na parang wala siyang halaga sa mundong ito. Habang tahimik siyang nakaupo, biglang may kakaibang ihip ng hangin ang dumaan sa paligid. Ang mga dahon ay biglang kumaluskos. Unti-unting dumilim ang paligid kahit hindi pa lumulubog ang araw. Napakunot ang noo ni Tomas. May kakaiba siyang naramdaman. Isang presensya. Isang presensyang hindi niya maipaliwanag. Unti-unti siyang tumayo. Tila may tao. Mahina niyang bulong. Ngunit nang tumingin siya sa paligid, wala siyang nakitang kahit sino. Bigla na lamang umalingaw-ngaw sa hangin ang isang mabigat ngunit malamig na tinig. "Batang pulubi!" Napalingon si Tomas sa likod niya. Ngunit muli, wala pa ring tao. "Narinig ko ang iyong hiling." Nanlaki ang mga mata ni Tomas. "Hello po," nanginginig niyang sabi. Tahimik ang paligid sa loob ng ilang sandali. Pagkatapos ay muling nagsalita ang tinig. Hindi lahat ng kahilingan ay naririnig ng mundo. Ngunit ang kahilingan ng isang pusong mabuti ay umaabot sa kagubatan. Unti-unting bumilis ang tibok ng puso ni Tomas. Pakiramdam niya ay may kung anong napakalaking bagay ang nakamasid sa kanya. Isang nilalang. Isang nilalang na hindi niya nakikita. Hanggang sa unti-unting lumitaw mula sa likod ng makapal na puno ng balete ang isang napakalaking anino. Dahan-dahan itong gumalaw palabas. At doon unang nasilayan ni Tomas ang nilalang na matagal nang kinatatakutan ng mga tao sa baryo. Isang nilalang na may katawan ng tao ngunit ulo at paa ng kabayo. Matangkad. Malakas ang tindig at may mga matang tila kumikislap sa dilim ng kagubatan. Isang tikbalang. Napatigil si Tomas. Ngunit sa halip na sumigaw o tumakbo, nanatili lamang siyang nakatayo. Tahimik. Habang nakatingin sa mahiwagang nilalang sa kanyang harapan. At sa sandaling iyon, hindi niya alam na ang araw na iyon ang tuluyang magbabago sa kanyang kapalaran. Ang kapalaran ng isang batang pulubi na matagal nang minamaliit ng mundo. Ngunit hindi ng kagubatan, hindi ng mga nilalang na nagbabantay dito, at higit sa lahat, hindi ng tikbalang na ngayon ay nakatayo sa kanyang harapan. Nanatiling tahimik ang kagubatan habang nakatayo si Tomas sa ilalim ng matandang puno ng balete. Ang malamig na hangin ay tila huminto sa paggalaw.
At ang mga ibon na kanina'y maririnig ang huni ay biglang natahimik. Sa harap niya ay nakatayo ang nilalang na matagal nang kinatatakutan ng mga tao sa baryo. Isang tikbalang. Matangkad ito, halos doble ng taas ng isang karaniwang tao. Ang katawan nito ay tila sa tao, ngunit mas malapad at mas matipuno. Ang ulo nito ay kabayo na may mahabang mukha at mga matang, tila nagliliwanag sa loob ng madilim na kagubatan. Ang mga paa nito ay parang sa kabayo rin, ngunit matatag ang pagkakatayo sa lupa. Ang mahabang buhok nito ay hinahampas ng marahang hangin, at ang presensya nito ay nagdadala ng kakaibang bigat sa paligid. Ngunit sa kabila ng nakakatakot nitong anyo, hindi naramdaman ni Tomas ang panganib. Sa halip, kakaibang katahimikan ang kanyang naramdaman. Dahan-dahang nagsalita ang tikbalang. "Hindi ka tumakbo." Ang boses nito ay malalim at mabigat, ngunit hindi galit. Bahagyang napalunok si Tomas bago siya sumagot. "Bakit po ako tatakbo?" Bahagyang gumalaw ang ulo ng tikbalang, tila nagulat sa sagot. "Karamihan sa mga tao ay tumatakbo kapag nakakita sa akin." Tahimik na tumingin si Tomas sa nilalang. "Hindi naman po ninyo ako sinasaktan." Muling natahimik ang tikbalang. Para bang matagal na panahon na ang lumipas mula nang may magsalita sa kanya. Nang ganoon, lumakad ito ng isang hakbang palapit kay Tomas. Ang mga tuyong dahon sa lupa ay bahagyang nagkaluskos sa bigat ng kanyang mga paa. "Tila kakaiba kang bata," sabi nito. Bahagyang ngumiti si Tomas, ngunit bakas pa rin ang pagod sa kanyang mukha. "Hindi po ako kakaiba. Mahirap lang po talaga." Naramdaman ng tikbalang ang bigat ng mga salitang iyon. Sa loob ng maraming taon, pinagmamasdan nito ang mundo ng mga tao mula sa kagubatan. Nakita nito ang kabutihan at kasamaan ng mga tao. Nakita rin nito kung paano nila tratuhin ang isa't isa. Ngunit bihira itong makakita ng batang tulad ni Tomas. "Bakit ka narito sa kagubatan?" tanong ng tikbalang. "Dito po ako nagpapahinga," sagot ni Tomas. "Hindi ka ba natatakot?" Umiling ang bata. "Mas nakakatakot po ang mga tao sa baryo." Bahagyang napatigil ang tikbalang. Hindi ito nakasagot agad. Sa mga salitang iyon, tila may katotohanang matagal ng alam ng nilalang. Minsan, ang tunay na panganib ay hindi ang mga nilalang sa kagubatan, kundi ang mga taong nasa labas nito. Umupo si Tomas sa isang ugat ng puno ng balete. Pagod na ang kanyang katawan matapos ang buong araw na paglalakad at paghahanap ng makakain. Tahimik siyang tumingin sa lupa. "Madalas po nila akong pagtawanan," mahina niyang sabi. Hindi siya umiiyak, ngunit ramdam ang lungkot sa kanyang boses. "Tinatawag nila akong pulubi. Minsan po ay tinataboy pa nila ako." Ang tikbalang ay tahimik na nakikinig. "Minsan iniisip ko po kung may silbi pa ba ako sa mundong ito." Ang mga dahon sa paligid ay marahang gumalaw sa ihip ng hangin. Tumingin ang tikbalang sa bata. Sa mata ng nilalang, hindi niya nakita ang isang pulubi. Ang nakita niya ay isang batang may mabuting puso. Isang batang hindi pa nasisira ng galit kahit gaano kabigat ang dinanas niya. "Batang Tomas," sabi ng tikbalang. Nagulat ang bata. "Paano po ninyo nalaman ang pangalan ko?" Bahagyang ngumiti ang tikbalang. Ang kagubatan ay maraming naririnig. Muling natahimik ang dalawa. Pagkatapos ay nagsalita ang tikbalang sa isang boses na mas seryoso. "Matagal na kitang pinagmamasdan." Nanlaki ang mga mata ni Tomas.
Ako po? Oo. Bakit po? Dahan-dahang lumapit ang tikbalang sa puno ng balete. May mga nilalang sa kagubatan na nagbabantay sa balanse ng mundo. Nakikita namin ang kabutihan ng mga tao. Tumingin ito kay Tomas. At nakikita rin namin ang mga pusong hindi sumusuko. Hindi makapagsalita si Tomas. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, may isang nilalang na hindi siya minamaliit. Hindi siya tinatawanan. Hindi siya tinataboy. Maraming taon na ang lumipas mula nang may isang batang tulad mo na napadpad dito, patuloy ng tikbalang. Tulad ko po. Oo, isang batang may dalisay na puso kahit puno ng paghihirap ang buhay. Tahimik na nakinig si Tomas. Ang kagubatan ay nagbibigay ng gantimpala sa mga taong may kabutihan. Unti-unting tumibok nang mas mabilis ang puso ni Tomas. Hindi niya alam kung bakit, ngunit tila may kakaibang pag-asa na lumitaw sa kanyang dibdib. Tomas, sabi ng tikbalang. Opo. Kung bibigyan ka ng pagkakataong baguhin ang iyong kapalaran, tatanggapin mo ba? Hindi agad nakasagot si Tomas. Tumingin siya sa kanyang mga kamay. Marumi, gasgas, at puno ng bakas ng hirap sa buhay. Pagkatapos ay muli siyang tumingin sa tikbalang. Hindi ko po kailangan maging mayaman. Napakunot ang noo ng tikbalang. Kung ganoon, ano ang nais mo? Huminga ng malalim si Tomas. Gusto ko lang po na balang araw hindi na ako pagtawanan. Natahimik ang tikbalang. Sa lahat ng kahilingan na narinig niya sa loob ng maraming siglo, kayamanan, kapangyarihan at kasikatan. Ngayon lamang siya nakarinig ng kahilingang ganito kasimple at ganito kadalisay. Dahan-dahang itinaas ng tikbalang ang isang kamay. Kung ganoon, sabi nito, ipapakita ko sa iyo ang landas na hindi alam ng karamihan sa mga tao. Isang landas na magbabago sa iyong buhay. Bahagyang nanlaki ang mga mata ni Tomas. Talaga po? Oo. Ngunit biglang naging seryoso ang mukha ng tikbalang. Ngunit tandaan mo ito. Ang bawat biyaya ay may kasamang pagsubok. Ang bawat kapangyarihan ay may kaakibat na responsibilidad. Tahimik na tumango si Tomas. Handa siyang harapin ang kahit ano. Dahil sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, may naniwala sa kanya. At ang nilalang na iyon ay hindi tao, kundi ang mahiwagang tagapagbantay ng kagubatan, ang tikbalang. At sa gabing iyon, nagsimula ang isang paglalakbay na magbabago sa kapalaran ng batang matagal nang minamaliit ng mundo. Ngunit hindi pa alam ni Tomas na ang tulong ng tikbalang ay magbubukas ng pintuan sa isang mundong puno ng hiwaga, panganib at mga lihim na matagal nang nakatago sa kagubatan. Isang mundong hindi kailanman nakita ng mga karaniwang tao. At doon magsisimula ang tunay na pagbabago ng kanyang buhay. Tahimik ang kagubatan habang nakatingin si Tomas sa tikbalang na nasa kanyang harapan. Ang sikat ng araw ay unti-unti nang humihina habang ang dapit hapon ay papalapit. Ang mahahabang anino ng mga puno ay tila sumasayaw sa lupa habang hinahampas ng malamig na hangin ang mga dahon. Hindi pa rin lubos na makapaniwala si Tomas sa kanyang nasaksihan. Sa buong buhay niya, ang mga kwento tungkol sa tikbalang ay naririnig lamang niya mula sa mga matatanda sa baryo.
Mga kwentong puno ng takot at babala. Sinasabi nilang ang tikbalang ay nanliligaw sa mga tao sa kagubatan at hindi na sila nakakaalis. Ngunit ang nilalang na nasa kanyang harapan ngayon ay hindi nakakatakot. Sa halip, may kakaibang kapayapaan sa presensya nito. Tomas, muli nitong tawag. Opo, sagot ng bata habang nakatingala. Kung nais mong baguhin ang iyong kapalaran, kailangan mong patunayan na karapat-dapat ka. Bahagyang kumunot ang noo ni Tomas. Paano ko po iyon gagawin? Dahan-dahang tumingin ang tikbalang sa mas malalim na bahagi ng kagubatan. May isang bagay na matagal nang nawawala sa lugar na ito. Tahimik na nakinig si Tomas. Isang bagay na mahalaga sa balanse ng kagubatan. Ano po iyon? Tanong niya. Humakbang ang tikbalang palapit sa isang malaking ugat ng balete. Isang mahiwagang binhi. Nanlaki ang mga mata ni Tomas. Binhi po? Oo, sagot ng tikbalang. Maraming taon na ang nakalipas. May isang puno na tumutubo sa puso ng kagubatan. Isang puno na nagbibigay ng buhay sa lahat ng nilalang dito. Ngunit isang araw may taong dumating. Bahagyang bumigat ang boses ng tikbalang. Isang taong puno ng kasakiman. Tahimik na nakikinig si Tomas. Pinutol niya ang punong iyon upang makuha ang mahiwagang kapangyarihan nito. Napayuko ang tikbalang. Simula noon, unti-unting nanghina ang kagubatan. Ang natira na lamang ay isang binhi. Ngunit ang binhing iyon ay nawala. Natahimik si Tomas habang iniisip ang narinig. At gusto ninyo po na hanapin ko iyon? Tumingin ang tikbalang sa kanya. Oo, bahagyang nagulat si Tomas. Pero bata lang po ako. Tama ka, sagot ng tikbalang. Ngunit hindi lakas ang kailangan sa pagsubok na ito, kundi puso. Tahimik na nag-isip si Tomas. Nasaan po ang binhi? Dahan-dahang tumingin ang tikbalang sa malalim na bahagi ng kagubatan, kung saan halos hindi na pumapasok ang liwanag ng araw. Sa lugar na tinatawag na lambak ng ulap. Bahagyang nanlamig ang hangin. Maraming tao sa baryo ang natatakot sa lugar na iyon. Sinasabi ng matatanda na doon daw madalas naliligaw ang mga taong pumapasok sa kagubatan. Marami ang natakot na pumunta roon, sabi ng tikbalang. Ngunit ang binhi ay naroon. Huminga ng malalim si Tomas. Hindi niya alam kung bakit. Ngunit may kakaibang lakas na unti-unting nabubuo sa kanyang dibdib. Kung makuha ko po ang binhi, ano ang mangyayari? Ngumiti ang tikbalang. Magbabago ang iyong kapalaran. Hindi na nagtanong pa si Tomas. Sa buong buhay niya, wala siyang natanggap na pagkakataon. Ngunit ngayon, may isang nilalang na nagbibigay sa kanya ng pag-asa. Pupunta po ako, matatag niyang sabi. Sandaling natahimik ang tikbalang. Sa loob ng maraming taon, bihira siyang makakita ng taong hindi natatakot sa kagubatan. At lalo pang bihira, ang taong handang tumulong dito. Hindi magiging madali ang iyong paglalakbay, babalaan ng tikbalang. May mga nilalang sa kagubatan na hindi kaibigan ng tao. Tumango si Tomas. Sanay na po ako sa hirap. Dahan-dahang itinaas ng tikbalang ang kamay nito. Sa kanyang palad ay biglang lumitaw ang isang maliit na bagay na kumikislap sa liwanag ng dapit hapon. Isang maliit na bato na kulay pilak. Iniabot niya ito kay Tomas. Ano po ito? Tanong ng bata. Isang gabay. Kinuha ni Tomas ang bato. Mainit ito sa kanyang palad na para bang may buhay. Habang hawak mo yan, hindi ka maliligaw sa kagubatan.
Ngunit tandaan mo, gagabayan ka lamang nito kung malinis ang iyong hangarin. Mahigpit na hinawakan ni Tomas ang bato. Salamat po. Unti-unting dumilim ang langit habang papalubog ang araw. Ang kagubatan ay nagiging mas tahimik, mas misteryoso. Tumingin ang tikbalang sa kanya sa huling pagkakataon. Simulan mo ang iyong paglalakbay bukas sa pagsikat ng araw. Hintayin mo ako dito. Tumango si Tomas. Mag-iingat po ako. Unti-unting umatras ang tikbalang patungo sa dilim ng kagubatan. Sa loob lamang ng ilang sandali, nawala ito sa paningin ni Tomas na parang isang aninong nilamon ng gabi. Muling bumalik ang katahimikan sa kagubatan. Ngunit ang puso ni Tomas ay puno ng kakaibang pag-asa. Dahan-dahan siyang umuwi sa kanyang maliit na kubo habang hawak ang mahiwagang bato. Sa kanyang murang isip ay umiikot ang mga tanong. Totoo ba ang lahat ng ito? Magbabago nga ba ang kanyang buhay? Pagdating niya sa kubo, tahimik siyang humiga sa lumang banig. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, hindi siya natulog na may lungkot. Sa halip, may bagong pag-asa sa kanyang dibdib. Hindi niya alam kung ano ang naghihintay sa kanya sa lambak ng ulap. Ngunit handa siyang harapin ito dahil sa wakas, may isang nilalang na naniwala sa kanya. At bukas ng umaga, magsisimula ang kanyang unang tunay na pagsubok. Isang pagsubok na magpapakita kung ang isang batang pulubi na matagal nang minamaliit ng mundo ay may kakayahang baguhin ang kanyang kapalaran. Maagang nagising si Tomas kinabukasan. Hindi pa sumisikat ang araw nang siya ay bumangon mula sa kanyang lumang banig. Ang maliit na kubo ay tahimik at ang malamig na hangin ng umaga ay pumapasok sa mga siwang ng dingding na gawa sa kawayan. Sandali siyang umupo habang pinagmamasdan ang maliit na bato na hawak niya sa kanyang palad. Ang mahiwagang batong ibinigay ng tikbalang. Kahit sa mahinang liwanag ng umaga, bahagya itong kumikislap na parang may sariling buhay. Huminga ng malalim si Tomas. Hindi niya alam kung ano ang naghihintay sa kanya sa kagubatan, ngunit alam niyang hindi na siya maaaring umatras. Ito ang unang pagkakataon na may isang nilalang na nagtiwala sa kanya. Tahimik siyang tumayo at naghanda sa paglalakbay. Wala siyang maraming dala, isang maliit na piraso ng tinapay na nakuha niya kahapon sa palengke, isang lumang bote na may kaunting tubig, at ang kanyang sako na matagal na niyang ginagamit. Lumabas siya ng kubo habang unti-unting lumiliwanag ang kalangitan. Ang baryo ay tahimik pa. Ang mga tao ay hindi pa nagigising. Mabuti na rin yon para kay Tomas. Hindi niya kailangang marinig ang mga panlalait ng mga taong madalas niyang nakakasalubong. Tahimik siyang naglakad patungo sa gilid ng baryo kung saan nagsisimula ang kagubatan. Habang papalapit siya sa mga puno, naramdaman niya ang kakaibang lamig sa hangin. Ang kagubatan sa umaga ay tila may sariling mundo. Ang sinag ng araw ay dumadaan sa pagitan ng mga dahon ng puno at ang tunog ng mga ibon ay marahang umaalingaw-ngaw sa paligid. Nang makarating siya sa malaking puno ng balete kung saan niya nakilala ang tikbalang, sandali siyang tumigil. Tumingin siya sa paligid. Tahimik ang lugar. Ngunit hindi nagtagal ay may narinig siyang mabigat na yabag mula sa likod ng mga puno. Unti-unting lumitaw ang tikbalang mula sa makapal na anino ng kagubatan. Ang mahabang buhok nito ay bahagyang gumagalaw sa ihip ng hangin. At ang mga mata nito ay nakatingin kay Tomas na parang sinusuri ang kanyang loob.
Dumating ka, sabi ng tikbalang. Opo, sagot ni Tomas. Handa ka na ba? Bahagyang tumango ang bata. Handa na po. Sandaling tinitigan siya ng tikbalang na tila sinusukat ang kanyang tapang. Pagkatapos ay bahagya itong ngumiti. Kung ganoon, makinig kang mabuti. Tumayo si Tomas ng tuwid habang nakikinig. Ang lambak ng ulap ay nasa pinakaloob ng kagubatan. Hindi ito madaling marating. Tumingin ang tikbalang sa malayong bahagi ng gubat. May 3 landas papunta roon, ngunit isa lamang ang tama. Bahagyang kumunot ang noo ni Tomas. Paano ko po malalaman kung alin ang tama? Tiningnan ng tikbalang ang maliit na batong hawak niya. Ang batong hawak mo ang gagabay sa iyo. Mahigpit itong hinawakan ni Tomas. Kapag ang iyong hangarin ay malinis, magliliwanag ito at ipapakita ang tamang daan. Huminga ng malalim ang bata. Kung mali ang daan na iyong tatahakin, ang bato ay magiging malamig at mawawalan ng liwanag. Tahimik na tumango si Tomas. May iba pa po bang dapat kong malaman? Ang tikbalang ay naging seryoso ang mukha. O, sandaling natahimik ang paligid. May mga nilalang sa kagubatan na susubok sa iyong tapang. Ano pong klaseng nilalang? Tanong ni Tomas. Hindi lahat ay masasama, sagot ng tikbalang. Ngunit hindi rin lahat ay mabuti. Tumahimik si Tomas habang iniisip iyon. Kung sakaling matakot ka, tandaan mo ito. Tumingin ang tikbalang diretso sa kanyang mga mata. Ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa laki ng katawan, kundi sa tibay ng puso. Ang mga salitang iyon ay tumimo sa isip ni Tomas. Sa buong buhay niya, madalas siyang sabihan na mahina. Ngunit ngayon, may nagsasabi sa kanya na may lakas siya. Isang lakas na hindi nakikita ng karamihan. Dahan-dahang itinuro ng tikbalang ang isang makitid na landas pasaha sa pagitan ng mga puno. Iyan ang simula ng iyong paglalakbay. Tumingin si Tomas sa landas. Ang daan ay makipot at tila lumulubog sa lalim ng kagubatan, kung saan halos hindi na nakikita ang dulo. Medyo kinabahan siya, ngunit hindi siya umatras. Huminga siya ng malalim at nagsimulang maglakad. Habang papalayo siya, naramdaman niyang nakatingin pa rin ang tikbalang sa kanya. Mag-ingat ka, Tomas, sabi nito. Magkikita tayong muli kapag natagpuan mo ang binhi. Bahagyang tumango si Tomas kahit hindi na siya lumingon. Habang naglalakad siya papasok sa kagubatan, ang mga tunog ng baryo ay unti-unting nawala. Ang natira na lamang ay ang mga tunog ng kalikasan. Ang kaluskos ng mga dahon, ang huni ng mga ibon, at ang marahang pag-ihip ng hangin sa pagitan ng mga puno. Habang lumalalim ang kanyang paglalakbay, ang liwanag ng araw ay lalong kumukonti. Ang kagubatan ay nagiging mas siksik, mas misteryoso. Maya-maya ay narating niya ang isang bahagi ng kagubatan kung saan naghati ang landas sa 3 direksyon, 3 magkakaibang daan. Huminto si Tomas. Ito marahil ang tinutukoy ng tikbalang. Dahan-dahan niyang inilabas ang maliit na bato mula sa kanyang bulsa. Tahimik siyang tumingin sa unang landas. Walang nangyari. Pagkatapos ay tumingin siya sa pangalawang landas. Nanatiling tahimik ang bato. Ngunit nang itapat niya ito sa 3 landas, bigla itong kumislap ng banayad na liwanag. Nanlaki ang mga mata ni Tomas. Eto na siguro iyon, mahina niyang sabi. Nang walang pag-aalinlangan, nagsimula siyang maglakad sa 3 landas. Ngunit
Hindi niya alam na habang siya ay naglalakad, may mga matang nagmamasid sa kanya mula sa likod ng mga puno. Mga matang hindi tao. Mga matang matagal nang nagbabantay sa kagubatan. At sa bawat hakbang na kanyang ginagawa, mas lalo siyang lumalapit sa lambak ng ulap. Ngunit kasabay nito, mas lalo rin siyang lumalapit sa unang panganib ng kanyang paglalakbay. Habang patuloy na naglalakad si Tomas sa ikatlong landas, unti-unting nagbabago ang anyo ng kagubatan. Ang mga punong dati ay may pagitan ay ngayon halos magkakadikit na. Ang mga sanga ay nagtatagpo sa itaas na tila bumubuo ng isang madilim na bubong na halos hindi pinapasok ng sikat ng araw. Ang lupa ay basa at malamig sa kanyang mga paa. Ang mga tuyong dahon ay marahang kumakaluskos sa bawat hakbang niya. Sa kanyang palad ay mahigpit niyang hawak ang mahiwagang bato. Paminsan-minsan ay kumikislap ito ng banayad na liwanag na tila nagpapaalala sa kanya na siya ay nasa tamang landas. Ngunit habang siya ay lumalalim sa kagubatan, may kakaiba siyang napansin. Unti-unting tumahimik ang paligid. Ang mga ibon na kanina'y maririnig ang huni ay biglang nawala. Ang hangin ay tila naging mabigat. Napahinto si Tomas. May kakaiba siyang naramdaman. Parang may nagmamasid sa kanya. Dahan-dahan siyang lumingon sa paligid. "May tao po ba dyan?" Mahina niyang tawag. Ngunit walang sumagot. Ang tanging naririnig niya ay ang sariling tibok ng kanyang puso. Huminga siya nang malalim at ipinagpatuloy ang paglalakad. Ilang sandali pa ay narating niya ang isang maliit na clearing sa gitna ng kagubatan. Sa gitna nito ay may isang napakalaking punong kahoy na tila mas matanda kaysa sa lahat ng puno sa paligid. Ang puno ay napakalapad at ang mga ugat nito ay nakalitaw sa lupa na parang malalaking ahas. Habang papalapit si Tomas sa lugar na iyon, biglang kumislap ng mas maliwanag ang batong hawak niya. Huminto siya. "Bakit kaya?" bulong niya. Bigla na lamang may narinig siyang mabigat na tunog mula sa likod ng puno. Isang malalim na ungol. Unti-unting bumilis ang tibok ng puso ni Tomas. Pagkatapos ay may isang nilalang na lumabas mula sa likod ng napakalaking puno. Nanlaki ang mga mata ni Tomas. Ang nilalang ay maliit kumpara sa tikbalang, ngunit kakaiba ang itsura nito. Ito ay may maikling katawan, makapal na balbas, na halos umabot sa dibdib, at balat na tila kulay lupa. Ang mga mata nito ay matalim, at may hawak itong mahabang tungkod na gawa sa kahoy. Isang duwende. Ngunit hindi ito mukhang pangkaraniwan. May kakaibang kapangyarihan na nararamdaman sa presensya nito. Tinitigan ng duwende si Tomas mula ulo hanggang paa. "Sino ka?" Matigas nitong tanong. Bahagyang kinabahan si Tomas, ngunit pinilit niyang manatiling kalmado. "Ako po si Tomas." "Ano ang ginagawa mo sa bahaging ito ng kagubatan?" Huminga ng malalim si Tomas bago sumagot. "Naghahanap po ako ng isang bagay." Nagdilim ang muka ng duwende. "Ano ang hinahanap mo?" Ang mahiwagang binhi. Biglang tumahimik ang paligid. Ang mga mata ng duwende ay lalo pang naging matalim. "Sino ang nagsabi sa iyo tungkol doon?" "Ang tikbalang po," sagot ni Tomas. Sandaling natahimik ang duwende. Pagkatapos ay bahagya itong tumawa. Maraming taon na ang lumipas mula nang huling may naghanap sa binhing iyon. Lumakad ito palapit kay Tomas.
Alam mo ba kung gaano kahalaga ang bagay na iyon? Opo. Kung ganoon, alam mo rin marahil na hindi basta-basta nakakapasok ang tao sa lambak ng ulap. Tumango si Tomas. Sinabi rin po iyon sa akin. Itinaas ng duwende ang kanyang tungkod at itinuro ito sa bata. Ako ang tagapangalaga ng landas na ito. Walang makakadaan dito nang hindi dumaraan sa aking pagsubok. Bahagyang kinabahan si Tomas. Anong pagsubok po iyon? Ngumiti ang duwende. Isang simpleng tanong lamang. Tahimik na naghintay si Tomas. Lumakad ang duwende paikot sa kanya habang nagsasalita. Maraming taon ko nang sinusubok ang mga taong naglalakas loob na pumasok sa kagubatang ito. Tanging ang mga may tunay na karunungan ang nakakalampas. Huminto ito sa harap ni Tomas. Handa ka na ba? Opo. Tumango ang duwende. Kung ganoon, makinig kang mabuti. Sandaling natahimik ang paligid bago ito nagsalita. Ano ang bagay na mas mahalaga kaysa kayamanan? Mas matibay kaysa lakas? At mas bihira kaysa ginto? Napaisip si Tomas. Tahimik ang kagubatan habang hinihintay ng duwende ang kanyang sagot. Maraming bagay ang pumasok sa isip niya. Kayamanan, kapangyarihan, pagkain. Ngunit naalala niya ang mga araw na siya ay nag-iisa. Ang mga sandaling wala siyang kakampi. At ang mga sandaling kahit mahirap ang buhay, pinili pa rin niyang maging mabuti. Unti-unti siyang tumingin sa duwende. Ang sagot po ay mabuting puso. Natahimik ang duwende. Matagal itong nakatingin kay Tomas na parang sinusuri kung nagsasabi siya ng totoo. Pagkatapos ay unti-unti itong ngumiti. Matagal na panahon na ang lumipas mula nang may sumagot ng tama. Ibinaba nito ang tungkod. Tama ka. Ang mabuting puso ang pinakamahalagang bagay sa mundong ito. Huminga ng maluwag si Tomas. Ngunit nagsalita muli ang duwende. Ngunit ang iyong paglalakbay ay hindi pa tapos. Tumingin ito sa malalim na bahagi ng kagubatan. Marami pang pagsubok ang naghihintay sa iyo sa lambak ng ulap. Pagkatapos ay tumabi ang duwende at itinuro ang landas sa likod nito. Maari ka nang magpatuloy. Bahagyang yumuko si Tomas bilang pasasalamat. Maraming salamat po. Ngunit bago siya tuluyang makaalis, nagsalita muli ang duwende. Batang Tomas. Opo? Ang kagubatan ay bihirang magtiwala sa tao. Tandaan mo yan. Tumango si Tomas. Pagkatapos ay nagsimula siyang maglakad muli sa landas. Napapalalim sa kagubatan, hindi niya alam kung ano pa ang kanyang makakaharap. Ngunit isang bagay ang sigurado. Ang kanyang paglalakbay papunta sa lambak ng ulap ay nagsisimula pa lamang. At sa bawat hakbang na kanyang ginagawa, mas lalo siyang lumalapit sa hiwagang matagal nang nakatago sa puso ng kagubatan. Matapos malampasan ni Tomas ang pagsubok ng duwende, ipinagpatuloy niya ang kanyang paglalakbay papasok sa mas malalim na bahagi ng kagubatan. Ang landas na tinatahak niya ay unti-unting nagiging makitid at mahirap daanan. Ang mga puno ay tila mas matataas at mas matanda na parang matagal nang nagbabantay sa lugar na iyon. Habang siya ay naglalakad, napansin niyang nagbago ang hangin sa paligid. Ito ay mas malamig at mas mabigat. Ang liwanag ng araw ay halos hindi na makapasok sa makapal na dahon ng mga puno sa itaas. Ang kagubatan ay tila nababalot ng manipis na hamog na unti-unting lumalapot habang siya
ay lumalalim. Huminto sandali si Tomas at tumingin sa kanyang palad. Ang maliit na batong ibinigay ng tikbalang ay patuloy na kumikislap ng mahina, ngunit malinaw na liwanag. Ibig sabihin, nasa tamang landas pa rin siya, ngunit may kakaibang pakiramdam na hindi mawala sa kanyang dibdib. Parang may kung anong hindi maipaliwanag sa lugar na iyon. Habang siya ay naglalakad pa, napansin niyang ang hamog ay lalo pang kumapal. Ang mga puno sa paligid ay nagiging malabo sa kanyang paningin. Ang lugar na ito siguro ang sinasabi nilang gubat ng mga naliligaw. Mahina niyang bulong sa sarili. Narinig niya ang kwentong iyon noon mula sa mga matatanda sa baryo. Sinasabi nilang may bahagi ng kagubatan kung saan kahit gaano ka pa katalino o kalakas, maaari kang mawala at hindi na makabalik. Dito raw madalas naliligaw ang mga taong naglalakas loob na pumasok sa kagubatan. Huminga ng malalim si Tomas. Mahigpit niyang hinawakan ang bato. "Hindi ako maliligaw," sabi niya sa sarili. "May gabay ako." Ngunit ilang hakbang pa lamang ang kanyang nagagawa nang biglang may narinig siyang mahinang tinig. "Help! Tulong!" Napahinto siya. Tumingin siya sa paligid. "May tao po ba dyan?" Tawag niya. Muling narinig ang tinig. "Tulong! Nandito ako." Ang boses ay tila nang gagaling sa kaliwang bahagi ng kagubatan. Nagdalawang isip si Tomas. Hindi iyon ang direksyon ng liwanag ng bato. Kung susundan niya ang boses, kailangan niyang lumihis sa landas na itinuro ng mahiwagang bato. Ngunit malinaw na humihingi ng tulong ang tinig. Muling narinig ang mahina at halos umiiyak na boses. "Pakiusap! Tulungan mo ako!" Napayuko si Tomas. Naisip niya ang mga araw na siya ay nag-iisa at walang tumutulong sa kanya. Alam niya kung gaano kasakit ang pakiramdam na walang dumadamay. Dahan-dahan siyang tumingin sa batong hawak niya. Ang liwanag nito ay bahagyang kumikislap, ngunit nananatiling nakaturo sa tamang landas. "Sandali lang naman siguro," sabi niya sa sarili. Pagkatapos ay nagpasya siya. Lumihis siya sa landas at sinundan ang boses. Habang siya ay papalapit, lalo niyang naririnig ang iyak. Hanggang sa makarating siya sa isang maliit na bahagi ng kagubatan kung saan may isang batang babae na nakaupo sa lupa. Ang bata ay marumi at tila natatakot. Nang makita siya nito ay agad itong tumingin sa kanya na may pag-asa. "Tulungan mo ako," sabi nito. "Hindi ko na mahanap ang daan palabas." Lumapit si Tomas. "Paano ka napunta dito?" "Hinahanap ko ang aking lola," sagot ng bata. "Tapos naligaw ako." Tumingin si Tomas sa paligid. Ang hamog ay mas makapal dito. Kung hindi siya mag-iingat, maaaring pati siya ay maligaw. Iniabot niya ang kanyang kamay sa bata. "Huwag kang mag-alala," sabi niya. "Tulungan kitang makalabas dito." Ngunit nang hawakan ng bata ang kanyang kamay, biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha nito. Ang mga mata nito ay naging madilim. Ang katawan nito ay tila lumaki at nagbago ang anyo. Napaatras si Tomas. Sa loob lamang ng isang iglap, ang batang babae ay naging isang kakaibang nilalang. Ang balat nito ay kulay abo. Ang mga mata ay kumikislap sa dilim. At ang mga ngipin nito ay matutulis. Isang lamang lupa.
Akala mo ba madali mo akong maloloko? Sabi ng nilalang habang tumatawa. Nanlaki ang mga mata ni Tomas. Napagtanto niya na siya ay nalinlang. Ang boses na narinig niya ay isang bitag lamang. Unti-unting lumapit ang nilalang. Maraming taon na akong naghihintay ng taong maliligaw dito, sabi nito. Ngayon, may kasama na ako. Napaatras si Tomas. Ngunit sa sandaling iyon, naramdaman niya ang init ng batong hawak niya. Bigla itong kumislap ng maliwanag. Napalingon ang nilalang sa bato. Ang batong iyan, sabi nito, na may galit sa boses. Ang liwanag ay lalong lumakas. Ang hamog sa paligid ay tila napaatras. Napaurong ang lamang lupa. Hindi maaari, sabi nito. Hindi ka dapat makadaan dito. Ngunit habang hawak ni Tomas ang bato, tila nagkakaroon siya ng lakas ng loob. Mahigpit niya itong hinawakan at itinaas. Ang liwanag nito ay kumalat sa paligid. Unti-unting umatras ang nilalang hanggang sa tuluyan. Itong naglaho sa makapal na hamog. Muling natahimik ang kagubatan. Huminga ng malalim si Tomas. Bahagya siyang nanginginig. Ngunit hindi dahil sa takot, kundi dahil sa napagtanto niya kung gaano kadelikado ang kanyang paglalakbay. Tumingin siya sa batong hawak niya. Ang liwanag nito ay bumalik sa dati nitong banayad na kislap. Salamat, mahina niyang sabi. Pagkatapos ay bumalik siya sa tamang landas. Habang siya ay naglalakad, napansin niyang unti-unting nawawala ang makapal na hamog. Ang hangin ay muling gumaan. Ilang sandali pa ay nakita niya sa malayo ang isang kakaibang liwanag sa pagitan ng mga puno. Isang malawak na lugar na tila nababalot ng manipis na ulap. Napahinto siya. Ang lambak ng ulap, bulong niya. Sa wakas, narating na niya ang lugar na matagal niyang hinahanap. Ngunit hindi pa niya alam na ang tunay na pagsubok ay naghihintay sa kanya sa loob ng lambak. Isang pagsubok na magpapasya kung siya ba ay tunay na karapat-dapat sa mahiwagang binhi ng kagubatan. Tahimik na nakatayo si Tomas sa gilid ng lugar na matagal niyang hinahanap. Sa kanyang harapan ay ang lambak ng ulap. Ito ay isang malawak na kapatagan na napapalibutan ng matataas na bundok at sinaunang mga puno. Ang manipis na ulap ay marahang gumagalaw sa ibabaw ng damuhan na tila ginagawang mahiwaga ang buong lugar. Ang liwanag ng araw ay tumatama sa ulap at nagiging malagintong sinag na kumikislap sa paligid. Hindi pa kailanman nakakita si Tomas ng lugar na ganoon kaganda. Sa unang pagkakataon, mula nang pumasok siya sa kagubatan, naramdaman niya ang kakaibang kapayapaan. Dahan-dahan siyang naglakad papasok sa lambak. Ang bawat hakbang niya sa damuhan ay tila magaan. Ang hangin ay may dalang sariwang amoy ng kalikasan at ang tunog ng maliliit na agos ng tubig ay maririnig sa malayo. Ngunit may kakaiba rin sa lugar na iyon. Ito ay tahimik. Sobrang tahimik. Parang may naghihintay. Huminto si Tomas sa gitna ng lambak at tumingin sa kanyang palad. Ang mahiwagang bato ay biglang kumislap ng mas maliwanag kaysa dati. Unti-unti siyang napalingon sa isang direksyon. Sa gitna ng lambak ay may isang maliit na burol na natatakpan ng manipis na ulap. Doon, nanggagaling ang pinakamalakas na liwanag ng bato. Doon siguro, mahina niyang sabi. Sinimulan niyang lakarin ang direksyong iyon.
Habang papalapit siya, napansin niyang ang ulap ay tila kusang nagbubukas sa kanyang dinadaanan. Para bang tinatanggap siya ng lugar. Pagdating niya sa burol, nakita niya ang isang kakaibang bagay. Sa gitna nito ay may isang lumang bato na parang altar. At sa ibabaw ng altar na iyon ay may isang maliit na kahon na yari sa kahoy. Ang kahon ay luma na, ngunit malinaw na may kakaibang kapangyarihan. Dahan-dahang lumapit si Tomas. Ang kanyang puso ay mabilis na tumitibok. "Siguro nandito ang binhi," bulong niya. Ngunit bago pa man niya mahawakan ang kahon, biglang umihip ang malakas na hangin sa buong lambak. Ang ulap sa paligid ay mabilis na gumalaw. Napahinto si Tomas. Biglang may narinig siyang malalim na boses na umalingaw-ngaw sa buong lambak. Sino ang naglakas loob na pumasok sa lambak ng ulap? Nanlaki ang mga mata ni Tomas. Tumingin siya sa paligid. Ngunit wala siyang nakitang tao. "Ako po, si Tomas," sagot niya ng mahina ngunit malinaw. Muling umalingaw-ngaw ang boses. "Bakit ka narito?" Huminga ng malalim si Tomas. "Naghahanap po ako ng mahiwagang binhi ng kagubatan." Sandaling natahimik ang paligid. Pagkatapos ay biglang gumalaw ang ulap sa ibabaw ng burol. Unti-unting lumitaw ang isang napakalaking nilalang. Nanlaki ang mga mata ni Tomas. Ang nilalang ay kahawig ng isang matandang espiritu ng kagubatan. Ang katawan nito ay tila gawa sa kahoy at baging, at ang mga mata nito ay kumikislap na parang mga bituin. Ang buhok nito ay parang mahahabang dahon na sumasayaw sa hangin. Ito ang tagapangalaga ng lambak. "Tao," sabi ng nilalang sa malalim na boses. Maraming taon na ang lumipas mula nang may isang tao na makarating dito. Napayuko si Tomas bilang paggalang. "Hindi po ako naparito para manira. Gusto ko lamang po tulungan ang kagubatan." Tinitigan siya ng nilalang ng matagal. Maraming tao ang nagsabi niya noon, ngunit karamihan sa kanila ay nagsisinungaling. Huminga ng malalim si Tomas. Hindi siya umatras. Hindi rin siya natakot. "Kung hindi mo ako paniniwalaan, handa po akong bumalik. Pero sinabi po sa akin ng tikbalang na ang binhi ang makakatulong sa kagubatan." Biglang nagbago ang ekspresyon ng nilalang. "Ang tikbalang ang nagpadala sa iyo?" "Opo." Sandaling natahimik ang tagapangalaga. Ang hangin sa lambak ay bahagyang umikot. "Kung ganun, alam mo ba kung ano ang kapangyarihan ng binhing iyon?" Umiling si Tomas. "Hindi po." Lumapit ang nilalang sa altar. "Ang binhing ito ay hindi ordinaryong buto. Kapag ito ay itinanim sa tamang lugar, maaari nitong ibalik ang lakas ng kagubatan. Ngunit sa maling kamay, ang boses nito ay naging mabigat. Maaari nitong sirain ang balanse ng mundo." Tahimik na nakinig si Tomas. Pagkatapos ay nagsalita siya ng buong katapatan. "Hindi ko po gagamitin iyon para sa sarili ko. Gusto ko lang pong makatulong." Tinitiga siya ng nilalang. Matagal. Parang binabasa nito ang kanyang puso. Pagkatapos ay nagsalita ito muli. "Kung ganoon, kailangan mong dumaan sa huling pagsubok." Bahagyang kinabahan si Tomas. "Anong pagsubok po iyon?" Itinuro ng tagapangalaga ang kahon sa altar. Sa loob ng kahong iyon ay ang mahiwagang binhi. Ngunit bago mo ito makuha, unti-unting lumakas ang hangin sa lambak. Dapat mong patunayan na ang iyong puso ay hindi kailanman magiging sakim. Nanahimik si Tomas.
Hindi niya alam kung paano niya mapapatunayan iyon. Ngunit handa siyang gawin ang kahit ano. Dahil alam niyang hindi lamang para sa sarili niya ang paglalakbay na ito. Ito ay para sa kagubatan at marahil para sa kinabukasan ng kanyang buhay. Tahimik ang lambak ng ulap habang nakatayo si Tomas sa harap ng lumang altar. Sa ibabaw nito ay ang kahon na sinasabing naglalaman ng mahiwagang binhi na matagal nang hinahanap ng kagubatan. Sa kanyang harapan ay ang tagapangalaga ng lambak, ang sinaunang espiritu na tila bahagi na ng kalikasan. Ang hangin ay marahang umiikot sa paligid at ang manipis na ulap ay tila sumasayaw sa damuhan. "Tomas," sabi ng tagapangalaga sa malalim na boses. "Opo," sagot ng bata. Ang huling pagsubok ay hindi tungkol sa lakas o talino. Sandaling tumahimik ang nilalang, kundi tungkol sa puso. Bahagyang kumunot ang noo ni Tomas. "Ano po ang kailangan kong gawin?" Hindi agad sumagot ang tagapangalaga. Sa halip, itinaas nito ang kamay na parang gawa sa kahoy at baging. Biglang nagbago ang paligid. Ang ulap ay umikot sa paligid ni Tomas at unti-unting tinakpan ang buong lambak, ang damuhan, ang altar, at maging ang tagapangalaga ay unti-unting nawala sa kanyang paningin. Napatingin si Tomas sa paligid. Bigla siyang napunta sa ibang lugar. Isang lugar na pamilyar sa kanya. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ito ay ang kanyang baryo. Ngunit kakaiba ang itsura nito. Ang mga bahay ay mas maganda. Ang mga tao ay mas maayos ang pananamit. At sa gitna ng baryo ay may isang malaking bahay na yari sa kahoy at bato. Unti-unting lumapit si Tomas. Habang papalapit siya, napansin niyang may mga taong nakatayo sa harap ng bahay. Nang makita nila siya, agad silang ngumiti. Dumating na si Tomas. Nagulat siya. Kilalang kilala siya. Si Tomas ang pinakamayamang tao sa baryo. Hindi makapaniwala si Tomas sa naririnig. Lumapit ang isang lalaki at yumuko sa kanya. "Salamat sa lahat ng tulong mo, Tomas." Maya-maya ay may mga batang lumapit sa kanya. Hindi na siya tinatawanan. Sa halip ay hinahangaan siya. "Gusto ko maging tulad mo paglaki ko." Ang puso ni Tomas ay napuno ng kakaibang pakiramdam. Ito ang buhay na hindi niya naranasan. Isang buhay na may respeto. Isang buhay na may kasaganaan. Habang nakatayo siya roon, biglang may narinig siyang mahina ngunit pamilyar na boses. "Tomas!" Napalingon siya. Sa gilid ng baryo ay may nakita siyang isang batang lalaki. Ang bata ay payat at marumi. Ang damit nito ay halos punit-punit. Ang itsura nito ay kapareho ng kanyang itsura noong siya ay pulubi pa. Lumapit ang bata sa kanya. "Tomas, tulungan mo ako." Napahinto siya. "Wala akong makain at tinatawanan nila ako." Naramdaman ni Tomas ang bigat sa kanyang dibdib. Naaalala niya ang sakit ng mga panlalait. Ang gutom, ang lungkot ng pagiging mag-isa. Ngunit sa sandaling iyon ay may ibang tinig na tila bumubulong sa kanyang isipan. Kung tutulungan mo siya, mawawala ang lahat ng kayamanan mo. Napakunot ang noo ni Tomas. Ngunit kung pababayaan mo siya, mananatili kang mayaman at respetado. Tahimik ang buong paligid. Ang mga tao sa baryo ay tila naghihintay sa kanyang desisyon. Ang batang pulubi ay nakatingin sa kanya na may pag-asa. "Tomas, pakiusap." Huminga
ng malalim si Tomas. Tumingin siya sa malaking bahay, sa mga taong humahanga sa kanya, sa buhay na hindi niya kailanman naranasan. Pagkatapos ay muli niyang tiningnan ang batang pulubi. Dahan-dahan siyang lumapit dito. Lumuhod siya sa harap ng bata. "Huwag kang mag-alala," sabi niya ng mahina. "Tulungan kita." Sa sandaling sinabi niya iyon, biglang naglaho ang buong baryo. Ang malaking bahay ay nawala. Ang mga tao ay naglaho na parang usok. At si Tomas ay muling nakatayo sa gitna ng lambak ng ulap. Ang altar ay nasa harap niya. Ang tagapangalaga ng lambak ay nakatingin sa kanya. "Tapos na ang pagsubok," sabi ng nilalang. Bahagyang nagulat si Tomas. "Iyon po ba ang pagsubok?" "Oo." Tumingin ang tagapangalaga sa kanya ng may kakaibang paggalang. "Pinili mo ang kabutihan kaysa kayamanan. Pinili mong tulungan ang iba kahit mawala ang lahat sa iyo." Ang hangin sa lambak ay marahang umihip. Maraming tao ang nabigo sa pagsubok na ito. Ngunit ikaw ay nagtagumpay. Unti-unting lumapit ang tagapangalaga sa altar. Dahan-dahan nitong binuksan ang kahon. Sa loob nito ay isang maliit na buto na kumikislap na parang may sariling liwanag. Ang mahiwagang binhi ng kagubatan. Dahan-dahang kinuha ng nilalang ang binhi at iniabot ito kay Tomas. Karapat-dapat ka. Maingat itong tinanggap ni Tomas. Sa sandaling nahawakan niya ang binhi, naramdaman niya ang kakaibang init na kumalat sa kanyang katawan. Parang may buhay ang butong iyon. "Dalhin mo ito sa tikbalang," sabi ng tagapangalaga. Alam na niya kung saan ito dapat itanim. Tumango si Tomas. "Maraming salamat po." Bahagyang ngumiti ang sinaunang nilalang. Hindi ang kagubatan ang dapat magpasalamat, kundi ang mundo. Muling gumalaw ang ulap sa paligid ng lambak. Ang liwanag ng araw ay muling sumikat sa damuhan. At sa sandaling iyon, alam ni Tomas na malapit na niyang matapos ang kanyang paglalakbay. Ngunit hindi pa niya alam na ang pagbabalik niya sa kagubatan ay magdadala ng isang pagbabago na hindi lamang sa kanyang buhay mangyayari, kundi sa buong baryo na minsang nanglait sa kanya. Matapos matanggap ni Tomas ang mahiwagang binhi mula sa tagapangalaga ng lambak, sandali siyang nanatiling nakatayo sa gitna ng lambak ng ulap. Maingat niyang hinawakan ang maliit na buto na kumikislap sa kanyang palad. Hindi ito karaniwang binhi. May kakaibang init na nagmumula rito, na tila may buhay at lakas na dumadaloy sa loob nito. "Tandaan mo ang iyong pangako," sabi ng tagapangalaga ng lambak. "Opo," sagot ni Tomas. "Dalhin mo ito sa tikbalang. Siya ang magtuturo sa iyo kung saan ito dapat itanim." Tumango ang bata. Pagkatapos ay dahan-dahang umatras ang tagapangalaga. Ang katawan nitong tila gawa sa kahoy at baging ay unti-unting nabalot ng ulap hanggang sa tuluyan itong nawala sa paningin. Muling naging tahimik ang lambak. Tiningnan ni Tomas ang binhing hawak niya. "Magiging maayos na ang kagubatan," bulong niya. Pagkatapos ay nagsimula na siyang maglakad pabalik sa landas na kanyang tinahak kanina. Ang pagbalik ay tila mas mabilis kaysa sa kanyang pagpunta roon. Para bang ang kagubatan mismo ang gumagabay sa kanyang daan. Ang mga ulap sa lambak ay unti-unting naiwan sa kanyang likuran. Ang makapal na mga puno ay muli niyang dinaanan.
At makalipas ang ilang sandali, narating niya muli ang gubat ng mga naliligaw. Ngunit ngayon ay kakaiba na ang pakiramdam ng lugar. Ang hamog ay hindi na kasing kapal ng dati. Ang landas ay tila mas malinaw. Habang siya ay naglalakad, naramdaman niyang bahagyang umiinit ang binhing hawak niya. Parang may reaksyon ito sa paligid ng kagubatan. Parang masaya ito, mahina niyang sabi. Ilang sandali pa ay narating niya ang lugar kung saan niya nakilala ang duwendeng tagapangalaga ng landas. Nandoon pa rin ang malaking puno. Ngunit ang duwende ay wala sa paningin. Huminto si Tomas at tumingin sa paligid. "Lolo Duwende?" tawag niya. Biglang may narinig siyang kaluskos sa likod ng puno. Unti-unting lumabas ang duwende. Nang makita nito ang hawak ni Tomas, bahagyang nanlaki ang mga mata nito. "Nakuha mo?" "Opo," sagot ni Tomas habang ipinakita ang binhi. Lumapit ang duwende at tiningnan ito ng mabuti. Maraming taon na ang lumipas mula nang may taong nakapasa sa pagsubok ng lambak ng ulap. Tumingin ito kay Tomas. "Isa kang kakaibang bata." Bahagyang ngumiti si Tomas. "Tinulungan lang po ako ng kagubatan." Tumango ang duwende. "At ngayon, panahon na upang ibalik mo ang lakas ng kagubatan." "Tama po." Bago umalis si Tomas, nagsalita muli ang duwende. "Tomas." "Opo. Ang mga nilalang ng kagubatan ay hindi nakakalimot sa kabutihan. Kapag itinanim mo ang binhing iyan, magsisimula ang isang bagong panahon." Tumango si Tomas. "Salamat po sa tulong ninyo." Pagkatapos ay nagpatuloy siya sa paglalakad. Ang mga tunog ng kagubatan ay unti-unting bumalik. Ang huni ng mga ibon, ang marahang ihip ng hangin, ang kaluskos ng mga dahon. Sa wakas, makalipas ang mahabang paglalakad, narating niya ang pamilyar na lugar, ang malaking puno ng balete, ang lugar kung saan nagsimula ang lahat. Huminto siya, tahimik ang paligid. Ngunit hindi nagtagal ay naramdaman niya ang presensyang pamilyar. Mula sa likod ng mga puno ay unti-unting lumitaw ang matangkad na nilalang, ang tikbalang. "Tomas," sabi nito sa malalim na boses. "Opo," sagot ng bata habang ngumiti. Ipinakita niya ang binhi. "Nakuha ko na po." Sandaling natahimik ang tikbalang habang tinitingnan ang binhi. Ang mga mata nito ay tila nagliwanag. "Hindi ako nagkamali sa pagpili sa iyo." Bahagyang yumuko si Tomas. "Tinulungan din po ako ng maraming nilalang sa kagubatan." Tumango ang tikbalang. "Ang kagubatan ay tumutulong lamang sa mga may mabuting puso." Dahan-dahang lumapit ang tikbalang. "Ngayon, oras na upang ibalik natin ang lakas ng kagubatan." "Ano po ang kailangan nating gawin?" tanong ni Tomas. Tumingin ang tikbalang sa malayong bahagi ng kagubatan. "May isang lugar dito na matagal nang naghihintay. Ang lugar kung saan tumubo ang sinaunang puno." Bahagyang kumislap ang mga mata ni Tomas. "Iyon po ba ang lugar kung saan itatanim ang binhi?" "Oo. Kapag tumubo ang punong iyon, bahagyang lumakas ang hangin sa paligid. Muling lalakas ang kagubatan. Magbabalik ang balanse ng kalikasan." Tahimik na nakinig si Tomas. Pagkatapos ay nagsalita ang tikbalang sa isang mas mahinahong tinig. Ngunit hindi lamang ang kagubatan ang magbabago. Tumingin ito sa bata. "Magbabago rin ang iyong kapalaran." Bahagyang kumunot ang noo ni Tomas. "Ako po?" "Oo. Ang kabutihang ginawa mo ay hindi mananatiling lihim.
Ang hangin sa paligid ay tila nagdala ng kakaibang pakiramdam ng pag-asa. Tomas, ang batang minsang nilait at minamaliit ng mga tao. Unti-unting ngumiti ang tikbalang. Ay magiging dahilan ng pagbabago ng buong baryo. Nanahimik si Tomas. Hindi niya inaasahan ang mga salitang iyon. Ngunit sa kanyang puso, naramdaman niyang may bagong simula na naghihintay. Isang bagong simula na hindi lamang para sa kanya, kundi para sa lahat. Tahimik ang kagubatan habang magkatabing nakatayo si Tomas at ang tikbalang sa ilalim ng matandang puno ng balete. Sa palad ng bata ay ang mahiwagang binhi na matagal nang nawawala sa kagubatan. Ang hangin ay marahang umiihip na tila naghihintay sa mangyayari. "Tomas!" sabi ng tikbalang sa malalim ngunit mahinahong boses. "Opo," sagot ng bata. "Panahon na." Tumingin ang tikbalang sa mas malalim na bahagi ng kagubatan. "Sumunod ka sa akin." Tahimik na tumango si Tomas at nagsimula maglakad kasunod ng mahiwagang nilalang. Ang landas na kanilang tinahak ay tila hindi pa niya napupuntahan noon. Ang mga puno ay mas matataas at mas matatanda na parang matagal nang nagbabantay sa lugar na iyon. Habang sila ay naglalakad, napansin ni Tomas na ang kagubatan ay tila nagiging mas buhay. Ang mga dahon ay kumakaluskos na parang bumabati. Ang mga ibon ay nagsimulang umawit at ang hangin ay may dalang kakaibang kapayapaan. Ilang sandali pa ay narating nila ang isang malawak na bahagi ng kagubatan kung saan may isang malaking bilog na lupa na tila matagal nang walang tumutubong halaman. Huminto ang tikbalang. "Ito ang lugar." Bahagyang napakunot ang noo ni Tomas. "Bakit po walang tumutubo dito?" "Dahil dito pinutol sinaunang puno," sagot ng tikbalang. "Tapos dito rin itatanim ang bagong buhay." Dahan-dahang lumapit si Tomas sa gitna ng lupa. Lumuhod siya at gamit ang kanyang mga kamay ay naghukay ng maliit na butas sa lupa. Maingat niyang inilagay ang mahiwagang binhi. Pagkatapos ay tinakpan niya ito ng lupa. Tahimik ang buong kagubatan sa sandaling iyon. Parang ang buong kalikasan ay naghihintay. "Tapos na po," sabi ni Tomas habang tumayo. Sandaling natahimik ang tikbalang. Pagkatapos ay sinabi nito, "Hindi pa." Biglang umihip ang malakas na hangin sa buong kagubatan. Ang mga dahon ay kumaluskos ng sabay-sabay. Ang lupa kung saan itinanim ang binhi ay bahagyang kumilos. Nanlaki ang mga mata ni Tomas. Unti-unting sumibol mula sa lupa ang isang maliit na usbong. Sa loob lamang ng ilang sandali, ang usbong ay naging isang batang puno. At habang sila ay nakatingin, ang puno ay patuloy na lumaki. Mas mataas, mas malakas. Ang mga sanga nito ay kumalat sa paligid at ang mga dahon nito ay kumislap sa liwanag ng araw. Ang hangin sa kagubatan ay biglang naging mas sariwa. Ang mga ibon ay nagsimulang mag-ingay. Ang mga hayop sa kagubatan ay tila nagising mula sa mahabang katahimikan. Ang kagubatan, bumabalik na ang lakas nito, sabi ng tikbalang. Hindi makapaniwala si Tomas sa kanyang nakikita. Ang punong kanina lamang ay maliit na usbong ay ngayon isa ng matayog na puno na tila sentro ng buong kagubatan. Unti-unting kumalat ang liwanag mula sa puno patungo sa buong kagubatan. At kasabay nito ay ang pagbabago. Ang mga tuyong halaman ay muling naging berde. Ang mga sapa ay muling umagos ng malinaw.
ang buong kagubatan ay tila nabuhay muli. Tahimik na nakangiti ang tikbalang habang pinagmamasdan ang nangyayari. Salamat, Tomas. Napalingon ang bata. Ako po. Oo. Kung hindi dahil sa iyong kabutihan at tapang, hindi mangyayari ang lahat ng ito. Napayuko si Tomas. Gusto ko lang po tumulong. Ngumiti ang tikbalang. At iyon ang dahilan kung bakit ka pinagpala. Maya-maya ay nagsalita muli ang tikbalang. Ngayon ay bumalik ka na sa iyong baryo. Naroon ang susunod na kabanata ng iyong buhay. Bahagyang nagtaka si Tomas. Hindi na po ba tayo magkikita? Sandaling natahimik ang tikbalang. Kapag kailangan ka ng kagubatan, muli tayong magkikita. Tumango si Tomas. Pagkatapos ay nagsimula siyang maglakad palabas ng kagubatan. Habang siya ay papalapit sa baryo, napansin niyang kakaiba ang paligid. Ang mga pananim sa bukid ay mas luntian. Ang hangin ay mas sariwa. At ang mga tao sa baryo ay tila nagtataka sa biglang pagbabago ng kalikasan. Nang makita nila si Tomas, nagulat ang ilan. Hindi ba si Tomas iyon? Ang batang pulubi? Ngunit ngayon ay iba. Ang kanilang tingin sa kanya. Hindi na panlalait, kundi pagtataka. Lumapit ang isang matandang lalaki. Ikaw ba ang dahilan kung bakit biglang gumanda ang kagubatan? Tahimik lamang nang ngumiti si Tomas. Hindi niya kailangang ipaliwanag ang lahat. Sa mga sumunod na araw, napansin ng buong baryo ang pagbabago. Ang mga pananim ay naging masagana. Ang ilog ay naging malinaw. Ang lupa ay naging mataba. Unti-unting umunlad ang baryo. At ang batang minsang nilait at tinawanan ng lahat ay naging simbolo ng kabutihan at pag-asa. Hindi na siya tinawag na pulubi. Sa halip, tinawag siyang Tomas na pinagpala ng kagubatan. Ngunit sa kabila ng lahat ng pagbabago, nanatiling mapagkumbaba si Tomas. Patuloy siyang tumutulong sa mga taong nangangailangan. At paminsan-minsan, tuwing siya ay bumabalik sa ilalim ng matandang puno ng balete, nararamdaman niya ang pamilyar na presensya sa hangin. Ang presensya ng tikbalang na minsang naniwala sa isang batang pulubi. Isang batang may mabuting puso. At dahil sa kabutihang iyon, ang buhay niya ay tuluyang nagbago. At sa bawat ihip ng hangin sa kagubatan, ang kwento ni Tomas ay patuloy na binubulong ng mga dahon at puno. Isang paalala na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa ginto o pera, kundi sa kabutihang ibinibigay natin sa kapwa. At kung ang puso ay tunay na mabuti, ang kapalaran ay kusang magbabago. Wakas.